Good morning everyone! Yan o, napakaaga at kailangan na naming lumabas agad. Makita nyo naman yung araw hindi pa tirik, kaya malamig-lamig pa yung hangin dito sa Baguio City. This is around 7 a.m. and kailangan lang namin samahan si Papa. Yes, that is my father-in-law holding my son kasi meron siyang papeles na kinakailangan niya lang ayusin and he needs to have some witnesses. Well, actually ako lang yun. Kita nyo naman ang araw. Parang fresh na fresh pa, di ba? Pero since this is rush hour, napakaraming jeep, sasakyan, buses, taxis, and maingay na guys. Dami na ring mga taong naglalakad, especially mga estudyante. Since this place, or itong area namin ngayon na to, is malapit lang sa school. By the way, this is called Camdas. Tignan nyo nga naman ang buhok ng anak ko. Halatang kakagising lang, dinamitan na, tapos hinila na agad palabas eh. Pero anyway, pag bata okay lang yan. Punasan lang ng konti yung muka, palitan lang yung damit, mabango pa din, no problem. Now we are heading towards the hospital kasi ito lang yung antayan ng jeep or ng taxi na sasakyan namin. So depende lang kung meron kami makitang jeep papunta dun sa location na pupuntahan namin, we might take it. Pero kapag wala, baka magta-taxi na lang kami para mas mabilis. Especially maraming tao ngayon. To our left, school din yan. Hindi ko lang alam kung connected yan sa school na dinaanan namin kanina. And to our right, yan o, daming mga pagkain. Bilo-bilo. Sarap yun ah. Yan, mga prutas din. Kasi itong hospital na to guys, sa right side natin, is also a college. So maraming mga nursing students na nag-aaral din dito. At nakahanap na rin kami ng taxi. Yan, dalawa kami sa likod, si Papa nasa harap. And it's been a while guys since I've been to La Trinidad. I think 2 or 3 months ago was the last time I've been here. So gusto ko lang din makita yung update and ipakita na rin sa inyo yung update ng ating kalsada dito sa La Trinidad. Because last time ginagawa nila to and sobrang traffic guys, sobrang traffic. And that's one of my reason kung bakit ayaw kong nagpupunta dito masyado sa La Trinidad. At eto ang KM3. Dito po ang boundary ng La Trinidad, Benguet and Baguio. Ito ang Bell Church, very popular destination for tourists. Yan, nalampasan natin yung arch pero hindi nyo nakita. Okay lang yan. So kita nyo naman guys, nilalabas ko dito yung phone, di ba? Kaya minute ko na rin yung sound dito kasi sobrang mahangin. Pero very safe kapag ka nilalabas mo yung phone na ganito. It's okay. Hindi siya madudukot. So very confident ako, no? Unlike in other places, kapag nilabas mo yung phone mo na ganito, next time wala na yung phone mo. Pero dito sa La Trinidad, Benguet, sobrang safe. Sobrang safe ng place na to. And to our right, konti na lang, this is Stobosa. Ito yung sobrang popular din na puntahan ng mga turista. Yan, papapicture sila dyan sa mga makukulay na bahay. Very colorful houses, pero yung ibang mga bahay dyan is hindi pa napinturahan. Hindi ko alam kung bakit. So ma-appreciate nyo lang to guys kapag ka umakyat kayo ng bundok sa tapat nito mismo kasi makikita ninyo yung drawing, yung picture. Pero kapag ka malapitan na ganito is hindi siya masyadong nahalata. So kapag ka in season, sobrang daming tao dito at nagkokosto ng sobrang traffic dito sa KM3. Makita nyo naman itong KM3, nagme-merge yung daanan dito kaya sobrang traffic. Sobrang bagal ng usad dito. Plus, nandiyan pa yung mga turista na nagpupuntahan dito sa Trinidad. Kaya talagang sobrang traffic dito kapag may mga holidays.
So far, malinis ang ating kalsada, maluwang. Medyo traffic lang yung opposite side, going to Baguio, papalabas ng La Trinidad. Pero itong going in to Trinidad, walang problema. Sobrang malinis. And yung gawa ng kalsada, maayos na maayos. Very smooth. So maganda na ulit magbiyahe dito sa area na to, guys. Dito guys, makikita nyo natin yung mall, pinakamalaking mall dito sa La Trinidad. Etong pula na nandito sa ating kaliwa, and sobrang daming tao nagpupuntahan din dito, kaya medyo traffic kasi nagbababa at nagsasaka yung mga jeep na nasa right side natin. So this is the mall. Tapos meron tayong mga supermarkets around this area as well. Magkabilaan yan. So this is the end of the new road. Balik ulit tayo sa lumang kalsada. Yan. Hindi ko lang alam kung kailan nila aayusin itong lumang kalsada. Pero for sure magkukosto ng sobrang traffic ulit kung matagal. Oh, Wongking! Kita nyo ba yan? Diyan ako laging kumakain before, nung nagtatrabaho pa ako dito. So nilalakad ko yan from KM6 dun sa aking workplace to KM4 sa aking bahay. And since sila lang yung restaurant na late magsara, dyan ako palaging kumakain ng dinner ko. Matagal na yun dapat. One more update guys na ngayon ko lang nakita is etong overpass na nakikita natin dito sa harapan. Yan. I think hindi pa yata siya tapos up until now. Yes, hindi pa nga yata talaga siya tapos. So this area kasi is sobrang daming taong nagtatawiran, kaya buti na lang na isipan nilang gawan yan. Actually, matagal na po yan na proposal ng mga tao. Sabi nila na maggawa ng overpass yan para yung mga tao is tumatawid-tawid na lang dyan sa overpass. Hindi na kailangan tumawid sa kalsada para hindi na siya mag-cause ng traffic. Yan yung
overpass, hindi pa talaga siya tapos. We are taking the left kasi yung straight na yan is papunta yan sa BSU, sa university. That's KM6. But this one here, sa left side natin, ito yung tinake natin. Ang tawag nila dito is Pico. And dito ang aming appointment. Grabe, parang sobrang dami ng bago dito sa area na to. Hindi ko na siya ma-recognize. Sobrang tagal ko na yatang hindi nagpunta dito sa area na to ng La Trinidad. Yan, school yan. And, oh, anong meron sa ating ride? Oh, I think nagkaroon yata sila guys ng cleanup drive. Yan, good job for all of you. Yan, so school po yan. Yan yung pinupuntahan namin before. Dati is wala pang building yan. Kakaunti lang, pero ngayon hindi ko na siya makilala. Sobrang laki na. Bahay mismo talaga? Ay, apartment. At nandito na tayo sa ating tagpuan. Yan, tagpuan talaga. Baliwag. Sabi nila sa tapat daw ng Baliwag, pababa kami. At kailangan na lang namin mag-antay ng oras. But guess what guys? 1 hour early kami sa aming appointment.
kasi hindi nabasa ni Papa na kailangan mag-adjust namin ng time. So instead of 8, ginawa nilang 9. So wala kaming choice kundi mag-antay lang dito at magpalipas ng oras. Okay, inarangan pa tayo ng van ni ate. Alright. So si Papa nagsabi siya na kakain muna kami pampalipas ng oras kasi medyo matagal pa ang aming time at baka magutuman kami kung matatagalan man kami sakali sa aming appointment. Kita nyo naman nasa tabi lang kami ng kalsada, so wala talaga kaming mapagtatambayan dito. And kakatapos namin kumain at kumain kami ng lutong Kapampangan. Balik ulit kami sa aming pwesto kanina para magantay ng oras. Though may silong dito guys, pero sobrang alikabok. Sobrang alikabok. Kaya nangati ng sobra-sobrang ilong ko nung nag-aantay kami dito. At pagtapos ng aming appointment, pumunta lang kami sa isang cafe para kumain ng snacks. And yan, nadaan kami dito sa lugar na to. So since nakita siya ng anak ko, gusto niya daw itry kaya naglibot-libot muna din kami. So namili lang kami ng kaunti sa supermarket. Yan, nasa tabi ko nga. At gusto ko lang ipakita sa inyo yung situation going back to Baguio. Yan, mas traffic na talaga siya guys. At hindi na rin namin dito kasama si Papa kasi magpapamasahe pa daw siya. So I will also stop the video here. Thank you so much for joining us and I'll see you again in the next one.